Seek ye first The kingdom of God. and the kingdom of God for me is my consciousness. It's not going to church, it's not praying the rosary every day, it's not even reading the Bible. Mga ka-good news, dito pa lang mali na ang starting point. Ang kingdom of God ay hindi dinedefine ng tao. Hindi ito for me. Ang kingdom of God ay hindi internal feeling. Ito ay objective rule ng Diyos. Sa Bible, ang kaharian ng Diyos ay pamamahala ng Diyos, hindi produkto ng isipan ng tao. Sa Matthew chapter 6 verse 10 ang sabi, "Dumating nawa ang inyong kaharian, matupad ang inyong kalooban." Ibig sabihin, hindi ikaw ang center. Ang Diyos ang hari. At tandaan, hindi mo pwedeng ihiwalay ang kingdom sa salita ng Diyos, sa church, at sa katotohanan. That's part of it. However, the real kingdom of God for me is my own consciousness. The consciousness of God, the mind of God. How can I now get into that? By do nothing and have everything? Because when you sit down for 1 hour, that's your nothingness space. Wala ako, nothing, no one. And when I enter into the field, I have everything. Oops, teka lang. Ito ay hindi galing sa Bible. Ito ay galing sa mystical and New Age thinking. Empty yourself, become nothing, then you become everything. Pero sa Bible, hindi ka tinatawag na mawala sa sarili, kundi mamatay sa kasalanan at sumunod kay Kristo. Sa Luke chapter 9 verse 23 ang sabi, "Deny yourself, take up your cross, and follow me." Ka-good news, hindi ito self-erasure. Ito ay self-denial from sin. Hindi sinasabi na enter nothingness. Sinabi, follow me. Hindi emptiness ang daan. Si Kristo ang daan. So are you saying we are God? Anak ako ng Diyos. At kung ang apelido ng Diyos is God, is Ras is God. Everyone is God. We are all a piece of God. And I'm not afraid to carry God inside. I'm not saying I am God. And I'm saying here is we have a God higher power. But if I am a beautiful creation of God, Ito ang pinakaseryosong error. Hindi tayo Diyos. Hindi tayo bahagi ng Diyos. Ito ay form of self-deification. Sa Isaiah chapter 45 verse 5 ang sabi, "Ako ang Panginoon at wala ng iba." Kapag sinabi mong I am God, tinatanggal mo ang distinction ng creator at creation. At yan ang kasinungalingan na nagsimula pa sa Genesis. You will be like God. therefore, I am actually made in the image and likeness of God. And therefore, my job here is to be like an image and likeness of God. And therefore, if He can create, I can co-create my life with Him. The good news, ito ay maling paggamit ng image of God. Ang image of God, hindi ibig sabihin na ikaw ay Diyos. Ibig lang sabihin ito, may kakayahan kang mag-isip, may moral awareness, may relasyon sa Diyos, pero hindi ka Diyos. At lalong hindi ka co-creator in a divine sense. Yes, pwede kang gumawa at magplano, pero hindi ka may divine creative power. Sa Genesis chapter 1 verse 1 ang sabi, sa simula, nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, Diyos ang creator, tayo ang nilikha. So mga ka-good news, maging malinaw tayo. Ito ay hindi simpleng spiritual talk. Ito ay pagtaas ng tao sa level ng Diyos. At yan ang ugat ng kasalanan. Gustong maging Diyos ng tao. Pero ang katotohanan, hindi tayo Diyos, hindi tayo bahagi ng Diyos, hindi tayo co-creator ng Diyos. Tayo ay nilikha at nangangailangan ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas ay hindi ang sarili natin. Siya ay si Kristo. Hindi enlightenment ang kinakailangan natin, mga ka-good news, kundi redemption. Kaya wag natin i-adjust ang katotohanan para mag-fit sa experience natin. Magpasakop tayo sa salita ng Diyos. What are your thoughts? I-type mo sa comment section.